Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, bago pa magsimula ang regular season, mismong si Stephen Curry na ang nagsabi matapos nga pong umalis sa Golden State si Klay Thompson na inaasahan niya ng babagsak muli ang kanilang team kapag hindi sila gumawa ng pagbabago na magpapalakas ng lineup. At bagamat maganda ang simula ng Warriors sa kanilang kampanya, naging panandalian lamang ito dahil simula sa number 1, bumagsak na nga ito sa number 10 ngayon kung saan delikado pa silang mahulog hanggang sa ika-12 pwesto kapag tuloy-tuloy pa ang kanilang pagkatalo. Kaya mukhang tama talaga ang sinabi at hinala noon ni Stephen Curry na hindi sapat ang kasalukuyang lineup at kailangan pa rin talagang gumawa ng pagbabago sa pagkuha ng mga bagong players sa trade bago ang deadline. Hindi rin naman kagaya last off-season, mas madaming pagpipilian ngayon ng Golden State kaya nasa kanila nga po ang desisyon kung susundin nila si Stephen Curry o babaliwalain ulit ang naging babala nito noon. Samantala, naibalita ko nga sa inyo na habang postponed ang mga laro ng Los Angeles Lakers dahil sa nangyayaring sakuna sa Los Angeles, pinagtutuunan na lamang nila ng pansin ang practice upang makabuo ng bagong game plan kung sakaling magpatuloy na ang laro. At may magandang epekto rin naman ang pagkakapostponed ng mga laro dahil magagamit nga nila ang bakanting oras para makarecover ang mga player na merong injury kagaya ni Jared Vanderbilt na malapit na nga pong makabalik. Sa katunayan, isang araw lamang mula nang i-assign ito na mag-practice sa G-League sa South Bay Lakers, agad nga pong pinabalik ito sa team. Kaya posibleng makapaglaro ito once na magpatuloy na ang mga laban next week. Pero ayon sa balita, magkakaroon muna nga ito ng minute restriction kapag nakabalik siya. Ibig sabihin kakaunting playing time ang ibibigay nila sa kanya, hindi siya maglalaro syempre ng back-to-back. Ngunit tanggapin rin naman ng team dahil pagsasama-sama na rin naman ngayon ang tatlong best defender na sina Jared Vanderbilt, Anthony Davis at si Dorian Finney-Smith na sapat para mapalakas ang kanilang depensa. Sa kabilang banda, naging impressive nga po ang naging bounce back game ng OKC Thunder dahil ilang araw lamang mula nang matalo sila ng Cavaliers, tinambakan rin naman nila kahapon ng New York Knicks. Kaya nangangahulugan lamang niyan hindi sila masyadong naapektuhan sa huling pagkatalo bagkus mas ginawa nila itong motivation para mag-improve kagaya ni Shai Gilgeous-Alexander nagigil nga pong malagtala ng malalaking puntos. In fact, nag-average na ito ngayon ng 31 points per game kung saan na ipapaabot niya na hanggang sa 40 puntos kapag kailangan talaga siya ng OKC na pangunahan ng opensa. At dahil sa magandang performance na sinabayan ng pagkapanalo nila ng 9 na beses sa huling 10 laro, naungusan na nga po niya si Nikola Jokic sa top 1 sa pinakahuling inilabas na MVP rankings. Well, bagamat impressive ang performance ni Jokic, mas epektibo pa rin naman si SGA dahil sa sunod-sunod na panalo ng Thunder, malayong-malayo sa Denver Nuggets na natatalo pa rin ang laban sa mga hindi ganong kalakas ang kupunan.